Mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais mo ba ng bagong ideya at kaalaman? Halina't panoorin ang aming munting talakayan tungkol sa mga teorya ng behaviorism ni Pavlov, Skinner at Thorndike, maging ang neo-behaviorism nina Tolman at Bandura. Si Ivan Pavlov ay isang sikat na pisyologo sa Russia noong ika-19 na siglo na nag-ambag ng malaki sa Behavioral School of Psychology. At ito ay dahil siya ang unang nagpakita na ang classical conditioning ay posible. At ginawa niya ito gamit ang mga aso. Sinasabi ng Pavlov classical conditioning theory na ang mga pag-uugali ay natututunan sa pamamagitan ng pagkonekta ng isang neutral na pampasigla gamit ang isang positibong paraan. Ito ay binuo sa tatlong konsepto: stimulus, response, at reinforcement. Ang pangunahing prinsipyo sa teorya ni Pavlov ay isang asosasyon na maaaring iguhit sa pagitan ng dalawang hindi magkaugnay na stimuli kapag ipinakita sa parehong oras o sa loob ng maikling panahon. Sa madaling salita, ang dalawang stimuli ay pinagsama upang makabuo ng isang bagong matututunan sa pagtugon ng tao o hayop. Para naman po sa halimbawa ng teorya ni Pavlov na nangyayari sa loob ng silid-aralan ay narito. Unconditioned stimulus o UCS ang tunog ng bell. Unconditioned response o UCR, ang mga estudyante ay tumitigil sa kanilang ginagawa at naghahanda para sa klase. Conditioned stimulus o CS ang tunog ng bell. Conditioned response o CR, ang mga estudyante ay tumitigil sa kanilang ginagawa at naghahanda para sa klase. Si B.F. Skinner, isang Amerikanong psychologist, ay isang pangunahing tauhan sa behaviorism na tumutuon sa pag-uugali ng tao bilang mga tugon sa mga stimuli sa kapaligiran. Inimbento niya ang Earthly Baby na malambot at sinanay na mga hayop para sa mga komplikadong aksyon. Ang mga prinsipyo ni Skinner ng program learning batay sa reinforcement at facilitated learning ay may impluwensya sa psikolohiya. Naniniwala si Skinner na dapat tumuon ang mga tao sa mga nakikitang sanhi ng pag-uugali at hindi gaanong tumuon sa internal wiring operant conditioning. Ang resulta ng teorya ay maaari sa isa sa dalawang bagay, isang pagtaas sa isang pag-uugali o isang pagbawas sa pag-uugali. Dahil sa mga kahihinatnan na kinakaharap kapag nagsasagawa ng isang partikular na aktibidad. May dalawang pangunahing termino ang nakaka-impluwensya sa operant conditioning. Ito ang reinforcement na maaaring positibo o negatibo upang taasan ang rate ng pag-uugali. Punishment naman na maaaring positive or negative din, ito naman ay upang mabawasan ang rate ng pag-uugali. Narito ang mga halimbawa ng operant conditioning ni Skinner na nangyayari sa pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa ng positive at negative reinforcement. Sa pagtatanghal sa klase, ang mga presentation sa klase ay pang-araw-araw ng bahagi ng buhay ng isang estudyante. Kung ang isang mag-aaral ay pinuri o pinupuri, ito ay isang positive reinforcement. Ngunit kung ang mag-aaral ay pinagtatawanan o pinupuna sa harap ng lahat, ang pagtatanghal ay magiging isang formalidad lamang sa hinaharap. Ito ay magiging negative reinforcement. Narito ang halimbawa ng positive at negative punishment. Pagpabaya sa pag-aaral o pagkabigo. Ang isang mag-aaral na hindi pinapansin ang kanyang pag-aaral o regular na bumabagsak sa kanyang mga pagsusulit at walang pakialam sa kanyang pag-aaral ay madalas na pinapagalitan ng kanyang mga magulang at guro. Minsan pa ay binabawasan pa ang kanyang allowance na humahantong sa negative punishment. Ngunit kung ang mag-aaral ay tumuon sa kanyang pag-aaral upang maiwasan muli ang mga pagkabigong ito ay isang positive punishment. Si Edward Lee Thorndike ay isang highly influential American psychologist na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa larangan ng edukasyon at teorya ng pag-aaral. Kaya naman, siya ay tinagurian na ama ng modern educational psychology. Ang kanyang law of effect ay malawakang inilapat sa iba't ibang larangan, kabilang na dito ang pagbabago ng pag-uugali, pagsasanay sa hayop, at mga disenyo ng pagtuturo. Siya ay isang pioneer ng educational psychology. Siya
ang nagsagawa ng mga sikat na eksperimento sa mga pusa sa pamamagitan ng hapon ng palaisipan upang ito ay pag-aaralan sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Tinatawag itong puzzle box experiment. Binuo ang teorya ng connectionism na nagmumungkahi na ang pag-aaral ay nasasangkot sa pagbuo ng mga koneksyon sa pamamagitan ng mga stimuli at mga tugon. Narito ang halimbawa ng Thorndike's theory, reading comprehension. Ang law of effect sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong aktibidad, hinihikayat ng guro ang mga mag-aaral na ulitin ang mga kanais-nais na pag-uugali. Halimbawa, pakikilahok sa mga talakayan at pagkumpleto ng mga takdang aralin. Law of exercise. Ang regular na pagsasanay sa pamamagitan ng mga grupo sa pagbabasa ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na bumuo at patatagin ang kanilang mga kasanayan sa pag-unawa. Law of readiness. Ang pagtugon sa mga interes ng mga mag-aaral ay tumitiyak na handa sila sa pag-iisip at makisali sa material na paghuhusay sa kanilang karanasan sa pag-aaral. Ngayon naman ay dumako tayo sa neo-behaviorism. Ano nga ba ang neo-behaviorism? Ang neo-behaviorism ay isang prediction at control sa behavior ng isang tao kung saan ang introspection at ang interdependenteng pag-iisip ay walang mahalagang bahagi sa mga pamamaraan ng pagtuturo. Ito ay nag-uugnay sa behaviorism. Sa framework na ito, ang mga mediating variables ay may mga salik na nakaka-apekto sa ugnayan ng stimulus at tugon. Sa behaviorism, ang asal ng tao ay nakabatay sa mga stimulus o panlabas na pangyayari at mga tugon o reaksyon. Halimbawa, ang isang tunog o stimulus ay maaaring magdulot ng takot o tugon. Ang mediating variables ay may mga salik na nakaka-impluwensya sa reaksyon. Halimbawa, ang mga emosyon, nakaraang karanasan at kognitibong proseso ay maaaring magbago sa paraan ng pagtugon ng isang tao sa stimulus. Si Edward Tolman ay isang American psychologist na ipinanganak noong April 14, 1886 at namatay noong Nobyembre 19, 1959. Tolman's purposive behaviorism. Ang purposive behaviorism na tinatawag din sign learning theory ay isang teorya ng pagkatuto na ipinakalala ni Edward Tolman. Ayon sa teoryang ito, ang pagkatuto ay hindi lamang basta reaksyon sa mga stimulus, kundi isang proseso ng pagbuo ng mga paniniwala at pagkuha ng kaalaman tungkol sa kapaligiran. Narito naman ang Tolman's key concept of purposive behaviorism. Una, learning is always purposive and goal-directed. Ayon kay Tolman, ang pagkatuto ay laging may layunin at nakadirekta patungo sa mga partikular na layunin. Naniniwala siya na mga organismo tulad ng tao at hayop ay hindi lamang basta tumutugon sa mga stimulus. Sa halip, sila ay kumikilos batay sa kanilang mga paniniwala. Ikalawa, ang cognitive maps in run. Pagkatuto ng lokasyon sa mga eksperimento. Tututunan ng mga daga ang mga lokasyon ng mga gantimpala sa maze na nagpapakita ng kanilang mas malalim na pag-unawa sa estruktura ng maze, hindi lamang sa mga daan. Sa pagpili ng pinakamaikling daan naman, kapag bumalik ang mga daga sa maze, pinili nila ang pinakamabilis na daan patungo sa gantimpala na nagpapahiwatig ng kanilang kaalaman sa mga epektibong ruta batay sa naunang karanasan. Ikatlo ay ang latent learning. Ang latent learning ay isang uri ng pagkatuto na nananatili sa isip ng isang individual hanggang sa ito ay maging kinakailangan. Hindi ito agad na inaipapakita at maaaring umiral kahit na walang reinforcement. Ikaapat ay ang the concept of intervening variable. Ang mga intervening variable ay hindi tuwirang makikita sa isang sitwasyon, tulad ng mga saloobin, paniniwala o emosyon, na malaki ang impluwensya sa desisyon at pagkilos ng isang tao. Halimbawa, ang pagganap ng estudyante sa pagsusulit ay may impluwensyahan ng kanyang kaalaman, pag-asa na makakuha ng mataas na marka at pananaw sa halaga ng pagsusulit, mga salik na hindi nakikita ngunit may epekto sa kanyang pag-aaral. Kalima naman ay reinforcement is not essential for learning. Ipinakita ni Tolman na ang mga individual ay maaaring matuto kahit na walang gantimpala o reinforcement. Ang pagkatuto ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagbuo ng kaalaman at pag-intindi sa kapaligiran. Ang isang halimbawa ay ang solving a maze. Isipin na ang isang daga na nakalagay sa isang maze. Sa una,
isang particular na lugar, mabilis na makikita ng isang daga ang pinakamaikling ruta patungo dito. Ito ay dahil mayroon na itong pangkalahatang ideya tungkol sa layout space. Gayon din ang itong pangalawang halimbawa sa pagiging dalubhasa sa matematika. Isipin ng sa mag-aaral na nahihirapan sa matematika, sa una, ang mga ekspresyon at mga formula ay maaaring nakakalito. Ngunit habang nagpapatuloy ang mag-aaral na mag-practice at mag-aral, nagsisimulan na itong maintindihan ang mga nakatagong konsepto. Nakikilala ito ng mga pattern, nakaka-memorize ng mga formula at bumubuo ng mga diskarte sa paglutas ng mga problema. Narito naman ang isa pang halimbawa na maaaring mangyari sa pang-araw-araw na buhay. Una, mabilis na natutunan ng Group 1 ang maze gaya ng inaasahan. Ang Group 2 naman ay nagpakita ng isang kapansin-pansing pagpapabuti sa pagganap sa sandaling nagsimula silang makatanggap ng mga premyo, na nagpapakita na natutunan nila ang layout ng maze kahit na walang agarang reinforcement. Ang Group 3 na hindi nakatanggap ng premyo ay hindi nagpakita ng improvement. Isa pa sa mga halimbawa, ang isang taong nagmamaneo papunta sa trabaho bawat araw ay maaaring unang sumunod sa isang particular na ruta na idinidikta ng isang GPS system. Sa paglipas ng panahon, natutunan niya ang layout ng mga kalsada, mga pattern ng trapiko at mga shortcut na nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate ng mas mahusay kahit na hindi gumamit ng GPS. Ito ay nagpapakita ng pagbuo ng isang cognitive map batay sa paulit-ulit na karanasan. Ngayon talakayin naman natin ang Albert Bandura Behaviorism Theory. Si Albert Bandura ay isang psychologist na kilala sa teorya ng pag-aaral sa lipunan na kalaunan ay naging teoryang panlipunang nagbibigay malay. Binase niya ang kanyang teorya sa behaviorism, ngunit nalawak ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pag-aaral sa pamamagitan ng obserbasyon, imitasyon at pagmamodelo. Minungkahi ni Bandura na maaaring matuto ang mga tao ng bagong pag-uugali sa pamamagitan ng mamasid sa iba. Kahit walang direktang reinforcement o pagpaparusa, pinakalala rin niya ang konsepto ng self-efficacy na tumutukoy sa tiwala ng tao sa kanilang kakayahan na makamit ang mga layunin. Ang kanyang trabaho ay nagbibigay din sa papel ng mga proseso ng cognitive sa paghubog ng pag-uugali na naging mahalaga sa pag-unlad ng social cognitive theory. Narito ang isang halimbawa ng gawain sa loob ng classroom na nakabatay sa prinsipyo ni Bandura sa behaviorism. Role-playing activity. Layunin ay matutunan ng mga mag-aaral ang tamang paraan sa pakikipag-usap at kikipagtulungan sa grupo. Hakbang. Ang guro ay magbibigay ng halimbawa ng isang sitwasyon tulad ng isang group discussion. Ipapakita ng guro kung paano magtanong, makinig at sumagot sa mga kaklase. Pagbuo ng grupo. Hatiin ang klase sa maliliit na grupo at bigyan sila ng sitwasyon o tema sa pag-uusapan. Role-playing. Ang bawat grupo ay magpa-practice ng kanilang pag-uusapan batay sa nakikita nilang halimbawa. Mahalaga na maipakita nila ang mga tamang gawain na kanilang napapanood. Feedback. Pagkatapos ng role-playing, ang guro ay magbibigay ng feedback. Magbibigay siya ng positibong komento sa mga tamang gawain at magmumungkahi ng mga pagbabago kung kinakailangan. Reinforcement. Bigyan ng pagkakilala ang mga grupo na nagpakita ng mahusay at pakikipagtulungan at komunikasyon. Sa ganitong gawain, natututo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagmamasid at pagsasagawa na tumutukoy sa ideya ni Bandura na ang pagkatuto ay nagaganap hindi lamang sa pamamagitan ng direktang karanasan kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagmamodelo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.